Hi guys, welcome to this channel. This reading is for Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. So energy of Taurus, Virgo, Capricorn. High Priestess in reverse. More clarification with the High Priestess. Hey now, hey now. Hindi ka na mapipigilan, hindi ka na makontrol ng mga witches or else mga psychics, mga gumagawa ng spiritual, kadalasan yung gumagawa ng ritual, yung mga kumukonek sa mga spirits, diba? Yung katulad ng mga witches, diba? May mga kakonek sa mga demons, ganun. So, maaaring mga witches ito, mga wizards, warlocks, hindi ka na nila makontrol, hindi ka na nila mapigilan na mag-risk, clarified by the Fool, and gusto nila talian kayo para hindi ka makapag-risk, talian ka nila. Gusto nilang ikulong ka sa kanilang powers, no? Pero hindi ka na nila makontrol, hindi ka na nila mapigilan, hindi ka na nila ma-restrict, and clear and sharp ng iyong mind, and logical ka na mag-isip. Ikaw na ang may hawak ng isipan mo. Ikaw na ang driver ng utak mo. Hindi yung mga gumagawa ng spiritual sa'yo. And you will start to live a happy life, fulfilling, satisfied. Kasi yan nga, at hindi na nila makontrol ang isip mo. Hindi ka na nila ma-manipulate, hindi na nila mapaklouded ang judgment mo, ang isipan mo. I know, hey now, world's again. Hey no, that the world's hate us. Sino itong makakasama mo sa buhay? Yung masisimula nung magtatagumpay na yan. Ito yung person na natanggal na din yung mga lies, deceptions, manipulations, illusions sa kanyang isipan. Natanggal yung mga deceit sa kanyang isipan. Galing yun sa iba, guys. At clarification of the Six of Swords. Ay willing tong lumayo kasama ka at bumuo kayo ng pamilya. Kung saan man siya ngayon, willing siyang lumayo. Dahil natanggal na din yung illusions, lies, deceptions, manipulations sa kanyang isipan. Willing yan siya lumayo. Kasama ka. Taurus, Virgo, Capricorn. So, take only kung ano yung makaresonate sa inyo. Should I tell people about sa nireset? May mga nireset na kasi dito sa mundo. Yun lang sabihin ko. Kaya mahirapan ito sa mga ginagawa nilang mga deceit and manipulation kasi may mga nireset na dito sa mundong to. Ayun yung makagawa nun. Should I say? Should I tell them? Sino makagawa nun? Pag-reset? No. Huwag na. So, ayan. Hey now, hey now, at world's again.
When the world between us fade away now. Ha? Nanay? Meron pa dyan. Nandyan. Binawasan ko na yan eh. Hindi na nakakuha na ko eh. At magkakaroon na ng stability or magsasama kayo niyan. Willing siya sumama sa iyo. Kasi natanggal na din yung deceit. Yung mga, yun na nga, scheme, deceit, tricks ng iba sa isipan niya. More information about sa person na to na makakasama mo, papangasawa mo. Six of Cups. Magaan ang loob niyan sa'yo. Merong sa inyong dalawa, spiritual connection talaga. Pwede twin flame yan siya. So, ano ba yun? Totoo ba yung twin flame? May twin flame ba talaga? May twin flame daw talaga. Ano ba yung twin flame? Half soul ba yan? Pag twin flame. Mag-half soul. Mukhang baka half soul mo yan siya. May ganun. Twin flames. Ibig sabihin, magkawig ang mukha ninyo niyan. Pag mag-twin flame. Hindi. At half soul. Ibig sabihin, isang soul lang kayo. Tapos, hinati, ganon. Ay, hindi. Hindi daw ganon. Hindi isang soul na hinati. Ang half soul na tinatawag ay, yan na yung, kumbaga, you are meant to be together. Siya na talaga yung nakalaan na maging partner. Kumbaga yung yung twin flame mo ay yan na talaga ang maging nakalaan na maging partner mo. Kano may half soul? Hindi. Half soul. Hindi daw kalahati ng kaluluwa mo eh. Ayan ang counterpart mo pag half soul. Yun ang counterpart mo pag half soul. Hindi ibig sabihin na kalahati ng kaluluwa mo. Kasi hindi naman pwedeng hatiin yung kaluluwa, di ba? Buo yan eh. Isang tao lang yun. So, yun ang talaga yung counterpart mo. Yun na yung half soul. Kung tawagin na yung half soul. Counterpart mo. Yan. Twin flame mo siya. Yan. Yung tao na yan. Kaya maramdaman yung komportable kayo sa isa't isa. Kagaanan ng loob ninyo yung isa't isa. You feel at home. There's balance, harmony sa inyo. Wala nang duga sa isa. Wala nang lalamang sa isa. Kasi there's balance, di ba? Hindi tarantado yung isa sa isa. Magkasundo talaga kayong dalawa niyan. Magkaganyan. Tama ba? Magkakasundo daw talaga yung mag-twin flame pag nagsama. Pag nagsama daw, magkakasundo daw yung mag-twin flame. Pero, ang alam ko, pag mag-twin flame, nagkakaroon ba talaga ng clash sa umpisa? Okay? Umpisa daw. Pero pag nagsama na kayo, siguro pagka nag-getting to know pa lang, gano'n, nagkakaroon ng clash, tapos, yung parang, nakaramdam kayo ng insecurities sa isa't isa, nakaramdam kayo ng insecurities, na parang, alam yung insecurities, naramdaman yung insecurities, yung mataas yung tingin ninyo sa isa. Kunwari, mataas ang tingin niya sa'yo, no? May insecure siya kasi mataas ang tingin niya sa'yo. Tingin niya hindi kayo bagay. Yung gano'n.
Yun ang mga insecurities na insecure siya para mababa yung tingin sa sarili niya. So, ganun ka din siguro kasi pareho daw yan na nakaramdam ng insecurities. Kahit na wala naman dapat ika-insecure. Ganun daw yung mga twin flame Tapos parang nagkakaroon ng clash. Pero sa umpisa lang daw yan. Pero pag nagsama na, ay talagang match na match talaga. Na wala nang maging problema. At pagka ganyan, walang traiduran. Walang traidor. Counterpart mo na yun So, ganun. Hindi ka traidorin ng twin flame mo. Hindi mo din tatraidorin ng twin flame mo. Kasi nga, kakasundo kayong dalawa niyan. Hindi nyo kaya ipagkanulo ang isa't isa. Hindi kakampi yung isa't isa. Ganun yun. Ganun daw yun. Strong yung ties ninyo. Strong yung inyong connection. Strong yung bond ninyo. Pag nasama kayong dalawa. Excited ka? Sama kayo ng twin flame. Hindi. Hindi ka na excited. Pasensya na sa tawa ko. Gusto mo, magsama kayo ng twin flame mo na yan. Hindi, ayaw mo. Ay. Ayaw. Pero pag nasama kayo, ma-enjoy mo. Tingnan natin. Ma-enjoy mo pag nasama kayo. Ano pa? Pero sa ngayon, ayaw mo. Bakit kaya ayaw mo? Hindi ka attracted sa kanya? Let's see. Hindi. Na-insecure ka. Na-insecure ka. O, diba? Hanggang ngayon na-insecure ka sa iyong twin flame. Baka first stage yung palang yan. Or baka nag-getting to know pa lang kayo sa isa't isa. Pero yan nga daw. At na-insecure ka daw. Ano ba kina-insecurean mo sa twin flame mo? Dahil madami kang karga. Madami kang karga, madami kang baggage, madami kang, ano ba yung karga na yan? Mga tigal po, palipad hangin, mga ganyan. Hindi. Ano yan? Madami kang responsibility. Responsibility. Madami kang responsibility. Siya walang responsibility. O baka konti lang yung kanyang responsibility. Ganun dito sa mundong to. The more na madami kang responsibility, the more na responsible ka. Anga-anga nga yun, diba? Ibig sabihin, capable ka. Isipin mo yun, yung mga responsibility kang kinikarry. Yung iba, diba? Katulad ng anak, kunwari may anak sila, no? Pinapabayaan nila yung anak nila na responsibility nila yun, na buhayin at suportahan, diba? At alagaan. There are people na irresponsible. Ikaw responsible ka kasi isipin mo kahit mabigat, kahit mahirap, you carry those responsibilities. Kahanga-hanga yun. Hindi lahat ng tao ay ganyan. Diba? Kung i-compare nyo sa iba, nanay, may mga anak siya. Iniwan yung mga anak niya. Di ba may mga ganong case, may mga ganong mga nangyayari. Iniwan yung anak niya tapos nalalaki siya. Kasi wala na yung asawa niya. Iniwan yung mga anak niya, pinabayaan niya. O kahit may asawa pa siya, iniwan niya yung mga anak niya. Di ba responsibility niya yung anak niya kahit hindi nila yung asawa niya, kahit hindi niya naman responsibility yung asawa niya. Yung mga anak talaga ng responsibility. Sipin yun. Nagagawa nila yun sa kanilang mismo
anak nila. Responsibility nila yun. Diba? Inuna nila yung biga. Oh, may mga ganun. So, yun ang mga irresponsible. Ikaw ka kasi responsible ka. So, tapos, isipin mo yung may insecure ka. Hindi dapat. May insecure ka. So, ano pa? Upgrade. Kasi si person mo nakakatulog na mahimbing, maaaring nakatulog na mahimbing to, nakarecover, hindi na nagre-rejoice, ang mga kontrabida, yun ba yung kina-insecure mo? Yun iniisip mo kina-insecure mo, bakit sa'yo? Dahil apektuhan ka pa, hindi ka makatulog paggabi? Maraming apektado ng makakatulog ka na niyan kasi may mga na-reset na nga dito sa mundo, no? Basta hindi ko na kailangan iisa-isahin pa. May mga na-reset na dito sa mundo, kaya yan nga, makikita nyo na yung pagbabago. Change sa the way kayo mag-isip. Ibig sabihin, yung mga sinin sa isipan ninyo, like lies, deceptions, manipulations, tanggal na, wala na. Maging ganun na. Hindi ko na kailangan bigyan pa kayo ng maraming clue. Basta ganun, may mga reset na dito. So, ayan. And, obserbahan nyo na lang. Kahit hindi na. Yan ay para yan sa lahat kasi ginagamit na deceit ng mga masasama kasi yun kung bakit ni-reset. So, let's see kung bakit may mga ni-reset. Baka magtanong kayo kung sino nag-reset. Hindi nyo na kailangan malaman kung sino nag-reset. Basta na-reset. Yung mga na-reset. So, yan, hindi na importante yun. Importante na reset. Hindi magamit ng mga sama. So, yan. And then, so, yun lang. Ka-insecure mo. Hindi mo kailangan ka-insecure yun. Tanggalin mo yung insecurities mo. Ano ang message for you ng iyong person na yan, ha? Ipapangasawa mo daw. Upright kaya to. Uprighted pa. Di? Uy. Meron na gumawa ng deceit. May nagnakaw, may gumawa ng deceit. Yun related sa deceit or tricks. May mga nang atake daw. May mga impulsive na ng atake, na courageous ng atake. Yun ang lumalabas dyan. And ano pa? Kaya naging cold si person mo. Let's see. Hindi si person mo. Ikaw yan. Kaya naging cold ka kay person mo. Kaya naging cold ka kay person mo. So, alam ng person mo. Kung naging cold ka man sa person mo, may nasabi ka hindi maganda, hindi tama. Alam ng person mo yung mga na-atake ng deceit. May na-manipulate ng isipan mo, maaaring si person mo victim din. Pero, choose pa rin or pinili pa rin ng person mo maging understanding. Kasi, yun ay mga deceit nga naman talaga. No? Yan ay mga deceit ng mga sa kadiliman. Kahit wala pa kayong gawin na masama sa mga yon, kahit hindi nyo pa na-hurt yung mga words ninyo, yung mga sa kadiliman na yan,
Yung malagad ng Diablo na yan ay mission nila kasi yan kay Satanas. So the Devil's Kingdom, yung maghasik ng lagim, yung mangontrol, manghalit. Paano sila nagkaroon ng mission from the Devil's Kingdom o from Satanas? Sila ang lumapit kay Satanas. Pinintan at sinanlaan lang kaluluwa nila. Actually, madaming willing pa eh. Doon sa Facebook ko, may nagtuturo na mambabarang doon. Panood ko. Ang daming gustong matutong mangbarang. Ang daming gustong matutong mangulam. Sa kabila ng yung kaluluwa na mambabarang at mangkukulam ay may impyerno. Alam naman nila yan. Dahil nagpapaudyok sila sa Diablo. Na ang goal ng Diablo ay kaluluwa nila. Bahala sa buhay nila. Eyes like a sunrise, like a rainfall, shall my soul had a wonder. Itong person mo, gusto niya magkaroon ng equal give and take sa inyo. Itong twin flame mo. Twin flame mo dahil mapapangasawa mo. Madaming victim ng mga deceit na yan na sinisinda ng mga alagad ng Diablo, ng mga apprentice ng Diablo. Yung isip ng mga tao na lies, deception, illusion, manipulations, yan. Ace of Swords. At mukhang alam ng person mo dito na pwede na magkaroon ng equal give and take sa inyo kasi hindi daw nagtagumpay itong mga may teamwork sa kanila eh. Hindi na nare-recognize ang samahan nila. Hindi, ibig sabihin hindi na nag-work yung kanilang mga ginagawa nilang witchcraft, hindi nakapag-build, hindi nakakabuo, hindi gumagana or hindi nagtatagumpay. Yan. Makapag-umpisa na daw sa inyo na new beginning, new love, and makip nyo na yung isa't isa. So, malaki ang possibility talaga na makapag-umpisa na kayo ng relationship, pwedeng yung magsama na kayo, or kung ano may umpisa ninyo, communication, and then hindi na kayo mapawalay sa isa't isa. Yan. Kasi nga, hindi na makapang-manipulate ng isipan, hindi na makapang-control, hindi na makapag-create or makapag-send ng lies, deceptions, manipulations, at deceit sa isipan ng tao. Mga beliefs, mga manipulations yan. Itong mga gumagawa ng deceit na to. Sa kabilang buhay, may impyerno yan sila. Makaumalma sila na, oh, ba't naman kami may impyerno? Sabihin siya, pamangmangan pa ba? May impyerno sila kasi nga hindi nga matuwid ang ginagawa nila dito sa mundong to. Kasi they're carrying
mission from the devil's kingdom, from the devil. Kasi, ano nga bang reason kung bakit sila may impyerno? Yung mga gumagawa ng mga witchcraft na yan, o black magic, gumawa ng deceit sa inyong witchcraft, itong mga nagtulungan na to. Dahil, number 1, kung nagbenta sila ng kaluluwa nila sa diablo. Number 2, benta o sanla man. No? Number 2, witchcraft ang ginagawa nila. Nandun sa Bible ang warning ng God na ang mga napapractice ng witchcraft and sorcery, itatapon niyo sa lake of fire and sulfur ang kaluluwa ng mga yan. Di ba? Kung may magtanong, paano kung nagbago na hindi na kami gumawa ng witchcraft, black magic, sorcery? Nasa Diyos na yon kung pagbibigyan niya, bigyan niya ng another chance. Yan ang masasabi ko. Nasa Diyos na yon, pagpasya na rin ng Diyos. So, pero kung patuloy na gumagawa ng witchcraft and sorcery, huwag mo na asahan, no? Na masave talaga. At kung nagbenta o nagsanla na ng kaluluwa, huwag na asahan kasi wala na talaga yun. Yun ang katotohanan. Isipin yung binta, sanla. Binigyan ng free will ng God ang mga tao. At yun ang kanilang pinili. Nagbarter nila ang kaluluwa nila ng mga nagbenta o nagsanla ng kaluluwa nila sa diablo. Yun ang kanilang choice. Yun ang kanilang desisyon. Desisyon nila yun. Na ibinta ang kanilang kaluluwa o isanla ang kaluluwa nila kapalit ng mga kahilingan nila. Kapalit ng i-grant ang kanilang mga wishes ng diablo. Kapalit ng kayamanan, fame, wealth, money. And yung mga kahilingan nila ni-grant ng diablo. Kasi ang kumikilos yung diablo para maibigay yung mga kahilingan nila. Kapalit nga ng kaluluwa nila. Pero may kapalit yun, kaluluwa nga nila. At yun na yung sinasanlan at binibintan nila. Ikaw, nagsanla ka ba ng kaluluwa mo? Ay, wag na. Ano ang tawag doon sa mga nagbinta at nagsanla ng kaluluwa nila? Para sa akin, ang hangal. Yun ang matatawag na hangal. No? Yun ang matatawag na foolish pati. Yun ang matatawag na tama na yun. Nabinta na ng kaluluwa eh. Impyerno na tapos murahin pa. So enough na. And then kaya akala ng mga yan powerful sila pati. Bigyan na sila ng authority, power ng devil. Pag ibenta nila ang kaluluwa nila o isanla nila ang kaluluwa nila. Yan. Gusto nila ng power over others. Dahil nainggit sila. Mga ganun. Dahil gusto nilang agawin yung sa iba. Gagawa sila ng pandaraya through witchcraft. Gusto nila agawin yung sa iba because they're greedy. So let's see what will happen may maging cold kasi hindi na sila makapang-atake, hindi na mag-succeed sa mga goals nila, hindi na mangyari yung goals nila, tenga, yung mga ginagawa nila ba, yung mga pinagplanuhan o yung mga ginagawa nila para makaramdam pati sila ng insecurities, maging cold and emotional kasi tenga, hindi mag-work na yung kanilang mga sinesense. Yun know? Kasi hindi sila magtatagumpay, hindi sila magre-rejoice. Ibig sabihin, hindi magtagumpay ang kanilang mga sinesent or mga ginagawa. And
Hindi sila makapangminsala, hindi sila makapanggambala, hindi din makaalis sa kanila yung mga pinapakawalan nila, guys. Yan. Hindi makaalis sa kanila yung pinapakawalan nila. Ibig sabihin, hindi didiretso, hindi mapupunta. Hindi gagana yung mga pinapakawalan nila. Sa ganun. Mahinto na yung mga ginagawa nila. Tuloy-tuloy yan eh. Matagal na yung ginagawa nila pagkaganto. Knight of Pentacles. Long term. Committed sila sa ginagawa nilang ganun. Mga deceit nila. So, yan. Hanggang dito na lamang for Taurus, Virgo, Capricorn.